Magandang hapon po. Arestado isang pulis matapos umanong magpaputok sa isang resto bar sa Quezon City. Ang nahuling pulis, aktibo pa rin daw sa serbisyo kahit dati nang nasibak sa trabaho. Kaugnay ng kinasangkutang hit and run. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Hinarang ng mga pulis sa Camp Karingal ang kotseng sinasakyan ng kanilang kabarong si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong kanina. Nagtangka kasi siyang lumabas kahit walang clearance matapos maaresto sa isang resto bar sa Quezon City. Allegedly, yung waiter, kinabelyohan na ito ni PNP member at nagkaroon ng hindi alam na kadahilanan na pagtatalo. Lumabas tong pulis at biglang nagpaputok 2 beses. Nakuha kay Abong ang pinaputok niyang baril. Hindi ito ang unang beses na inaresto si Abong. Dati siyang hepe ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Pero sinibak sa pwesto matapos masangkot sa hit and run na ikinasawi ng isang tricycle driver noong August 2022. Hinatulan siyang guilty ng People's Law Enforcement Board o PLEB sa insidente, kaya na-dismiss siya sa serbisyo. Pero batay raw sa inisyal na investigasyon ngayon ng QCPD, aktibong miyembro pa rin ng PNP si Abong na nakatalaga sa Legal Service Department sa PNP National Headquarters. Sabi ng QCPD CIDU, nakikipag-ugnayan sila sa mother unit ni Abong kaugnay sa status nito. Hiningan din namin ng pahayag ang PNP pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sinubukan naming kunin ang panig ni Abong pero hindi kami pinayagan ng nagpakilala niyang partner. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Pinaimbisigahan na ni DILG Secretary Benhur Abalos sa PLEB ang pagiging active sa legal service ng inarestong si Lieutenant Colonel Mark Julio Abong at kung umapila ba ito. Inirekomenda ng isang mambabatas na gawing per kilo ang bentahan ng itlog. Ang kay-aga Party List Representative at Chairman ng Grupong Egg Council of the Philippines na si Nicanor Briones, may standard na gramo para matukoy ang sukat at presyo ng mga itlog. Kaya mainam daw kung may timbangan sa mga pamilihan para masigurong tugma sa laki ang presyo ng itlog. Ang rekomendasyon ay kasunod ng pahayag ng Department of Agriculture na nagkakaroon ng dayaan sa bentahan ng itlog dahil walang paraan ang mamimili para malaman kung paano natukoy ang size at presyo nito. Tiniyak ng DFA na sa Pilipinas magpapasko ang pinalayang Pinoy na naging bihag ng Hamas na si Jimmy Pacheco. Kasabay niya ang pangako ng Israel na makakatanggap siya ng panghabang buhay na benepisyo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos mapalaya mula sa kamay ng Hamas sa Gaza City, dinalaw ni Israeli Foreign Minister Eli Cohen ang OFW na si Gileonor Jimmy Pacheco sa ospital kung saan siya sumasailalim sa check-up. Ayon kay Philippine Ambassador Pedro Lailo Jr., sinabi ni Cohen na masayang araw para sa Pilipinas at Israel ang paglaya ni Pacheco na makatatanggap daw ng panghabang buhay na benepisyo mula sa Israel. Nagpasalamat naman si Lailo sa Israel. Sabi naman ng Embahada ng Israel sa Pilipinas, sinalubong si Pacheco ng pamilya ng kanyang inaalagaang senior citizen na pinatay ng Hamas. Sa mga larawan, makikitang nakangiti si Pacheco na malaki ang ipinayat kung ikukumpara sa mga litrato niya bago ma-hostage. May emotional trauma siya. Kung saan man sila tinago under the ground or what, no, hindi daw nila maalala. Basta hindi alam kung saan sila. Madilim, gano'n. Inalagaan sila. Ganun, well, maybe in time he'll open up more. Sabi ng OWA, sisikapin nilang mapabalik sa Pilipinas si Pacheco sa darating na linggo. Basta ang tiyak, ayon sa DFA, makakapagpasko siya sa Pilipinas. Ngayon, i-arrange natin siyempre na dalhin ulit sila dito sa Manila para sumalubong sa kanyang asawa. Na ina-arrange rin natin yung repatriation. Tulad ni Pacheco, mahigpit na yakap ang sinalubong ng amang ito sa kanyang 9 na taong gulang na anak. Nakabilang sa 13 Israeli na pinalaya ng grupong Hamas sa ikalawang araw ng 4-day ceasefire ng dalawang panig. Dagdag pa riyan ang 4 na Thai nationals na kasama nilang pinalaya saktong 50 araw nang dinakip sila ng Hamas noong Oktubre. Tiniyak naman ng DFA na patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Israel at iba pang kaibigang bansa para sa isa pang nawawalang Pilipinong tinukoy ng Malacanang bilang si Nora Lynn Babadilla.
Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Nawala ng 3 araw at nang matagpuan may mga tagana ang isang aso sa Quezon City. Nakatutok si Von Aquino. Ito ang kalunos-lunos na kondisyon ng asong si Oreo nang umuwi siya sa kanilang bahay noong November 19. Kwento ng kanyang amo, gabi-gabi nila itong pinakakawalan para magbantay sa labas ng kanilang bahay sa Tandang Sora, Quezon City. Pero kinaumagahan noong November 17, hindi na nila ito nakita. Makaraan daw ang 2 araw, bumalik si Oreo na sugatan at hinang-hina. Pinagtataga pala ang aso. Gusto ko po mapanagot yung gumawa sa aso namin. Kasi karumal-dumal po. Matapos ipagamot ito na ngayon si Oreo. Nagpapagaling pa sa mga tinamong sugat, pero mababakas na sa kanya ang sigla. Desidido ang kanyang amo na magsampa ng kaso laban sa pinaniniwalaan nilang gumawa nito kay Oreo. Inilapit namin si Arlene sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS na nakahandang tumulong sa paghahain ng reklamo laban sa nanakit kay Oreo. Under our law, ito ay isang act of animal cruelty na punishable sa ating batas. Pag hindi tayo nagpa-file ng case, lalong namimihasa yung mga nananakit ng hayop. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Dahil ang Pasko'y para sa mga bata, 2,000 kabataan ang nagsama-sama sa Malacanang para sa nationwide gift-giving day ng Administrasyong Marcos. Nakatutok si Jonathan Andal. Merry Christmas sa inyong lahat! Merry Christmas! Maaga ang Pasko sa palasyo. Kanina, naging malaking playground ang Kalayaan Grounds ng Malacanang para sa halos 2,000 kabataan. Karamihan sa kanila mga ulila na, pero may iba rin nakasama ang kanilang mga magulang. Sobrang saya po dito. Bilang parent, talagang happy ako para sa anak ko. Nakipaglaro sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Namigay rin sila ng mga pagkain at mga regalo. We all know that Christmas is really about the children. Ito na ang 2nd taon ng Nationwide Gift-Giving Day ng Administrasyong Marcos. Kasali dito ang 17,000 bata sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kagabi, pinailawan ang higanting Christmas tree sa harap ng palasyo. Nagtanghal naman sina sparkle artist Rita Daniela at King of Philippine Christmas Carols Jose Marichan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.